heavens in our lives today. We worship Christ risen high above. Now heaven be open, all kingdoms, all nations, declare that you are God. Hallelujah! The heavens are open! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Heavenly Father, we thank you that your eyes are upon us today because the heavens are open! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Salamat aming Panginoong Jesus. Ikaw ang nagbukas ng langit para sa amin. At dahil bukas ang langit para sa amin, O Diyos, wala kaming hihilin na hindi mo ipagkakaloob. Sapagkat kami ay mahal mo, Panginoon. Hallelujah! We thank you for your presence in our midst. Salamat po, O God, hindi namin makontain ang joy sa aming puso. Sapagkat alam namin narito ka. What an honor, what a privilege to sit before you today. We thank you, Jesus, for what you've done for us. Because of you, we have access to the Father. Salamat, Banal na Espiritu, kahit sa umagang ito, patuloy mo, Panginoon, na ipapahayag, ipapadama, Lord, ipaparanas sa mga anak mo ang reality ng aming Diyos, na siya ay buhay, siya ay kumikilos, siya ay nagmamahal sa amin. Ano man ang aming kalagayan sa buhay na ito, sa tuwing kami ay magpupuri sa iyo, narito ka upang kami ay katagpuin. Salamat po sa iyo, O God, sa oras na ito, unang linggo ng buwan, aalala namin ang ginawa ng iyong anak para sa amin. We will always remember that, O God. At Lord, lagi namin ipapaalala sa aming sarili na dahil sa aming Panginoong Jesus, lahat ng kailangan namin upang mabuhay ng makadiyos, Panginoon, ay nasa amin na. Salamat sa umagang ito, muli mo yung ipapahayag sa amin, O God. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nagpupugay kami sa iyo sa umagang ito. Nakahanda ang aming puso, Panginoon, we empty our hearts for you to feel today. We give you praise for the infilling, for the satisfaction that you will give us. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! 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 Are you excited? Okay. Sa umaga pong ito, tayo po ay magsasalong muli sa banal na tanghalian, hindi hapunan. Okay. First Sunday po ngayon at nais ko po na ihanda ng ating mama. Upo po muna kayo. At dahil ngayon ay Communion Sunday, gusto ko lang pong mag-exhort ng kaunti sa inyo dahil tayo po ay nagsisiri sa praise and worship kung ano ang kinalaman ng cross sa isang napaka-satisfying na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen. Buksan natin ang John 4:23-24. Gusto kong i-revisit natin in the light of the cross. Itong verse na ito sa Bible. John 4:23-24. Basahin po natin ng sabay-sabay. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. Pagka sinabi ng Bible that the Father is seeking for true worshipers, hindi po siya nag-church hopping. Amen. Tinitignan niya kung magaling ba itong worship team na ito. Hindi po. Amen, hindi ang ibig niyang sabihin. Noong sinabi niya, the time is coming. Alalahanin po natin na ito ay salita ng Panginoong Hesus sa isang makasalanang Samaritana.
Amen. Alam nyo ba, nung sinabi ng Panginoong Jesus, the time is coming and it is now. Over from generation to generation, from the fall of Adam, laging naglulong ang Panginoong Diyos ng totoo, true worshipers. Totoo mga tunay na magpupuri sa Kanya, na magpupuri sa Espiritu at katotohanan. And He was not waiting passively. He did something to bring man into a position where he can truly worship God in spirit. Until that time, Jesus was the only one who can worship the Father in spirit and in truth. And God was longing for the time from generation to generation after the fourth generation that led to the cross. At nung mag-alay ng buhay ang Panginoong Jesus sa Kalbaryo, amen, at siya ay umakyat sa langit, lahat ng tao na patay ang Espiritu, pag tinanggap mo si Jesus at nakipagkaisa ka kay Jesus, mabubuhay ang Espiritu mo. And now that Spirit can now worship God. Amen. You cannot worship God if your spirit is dead. It has to be from spirit to spirit. And the ability to worship God in spirit can come only from a spirit that is born again. Hindi ba ninyo naisip na napakaraming tao na nagwo-worship pero hindi sila totoong worshipers because their spirits are dead? It is a privilege that was only given to you and me who are born again. Alam nyo, in the Old Testament saints, they did their best to worship God. But their worship can only be up to the soul level. They cannot penetrate the Spirit of God because they are not born again. Alam mo ba na si John the Baptist is the greatest prophet, greatest than David, greater than Moses, pero we who are least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. What's the difference? Because we have a born-again spirit and John does not have. So brothers and sisters, as we partake of the communion today, let us do it worshipfully. Because by what Jesus did on the cross, nakakatuwa, no? Minsan, alam niyo po kasi itong mga past days na ito, I have been meditating, ano ba talaga yung ibig sabihin ng worship the Lord? God is looking for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. And it is only our born-again spirit that can offer worship to God that will be acceptable to God and that He is pleased to receive. Di ba tayo nagagalak na tayo ay natagpuan tayo ng Panginoong Jesus, na born again ang spirit natin, tayo ay buhay ang espiritu natin, we can communicate with the Father, we have access in the throne of grace, at napakaganda na ang longing ng ating Diyos. From generation to generation, we can satisfy because we have a born-again spirit. Napakahalaga na pahalagahan natin ang bagay na yon. Amen? So are you ready to take communion? And remember what God has done for you. Amen? So, pwede na po tayong kumuha ng communion elements. Was born again because of you. I'm ransomed by your grace. Because of you, my heart has found a home, a refuge for my soul. Because of you,
gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Healing love, so one we serve. You gave yourself on Calvary, and now I stand forever free. My Savior rescued me. Tayo po ay tumayo. Alam niyo po, sa ating pagtanggap ng communion sa umagang ito, lagyan natin sa ating puso ang pagsamba sa Panginoon. Amen. Alam niyo ba, meron akong nagawang kasalanan. Amen. Alam niyo ba na ang born again spirit ninyo ay insulated sa mga kasalanan na ginagawa ninyo? And even if sometimes sumasablay tayo, once na wag-worship tayo from our Lord, to God, from our spirit can never be defiled. Amen. Kaya, ang pagsamba na nagmumula sa espiritu natin ay katanggap na pagsamba sa Diyos. Amen. So, for Corinthians 11:23, for I received from the Lord, hawakan po natin ang ating mga tinapay, that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." Ang katawan po ng Panginoong Jesus ang door. Yun po ay pintuan. Kaya tayo ngayon ay may access sa ating Panginoon. Amen? Kainin po natin, Panginoon, salamat po sa katawan ng aming Panginoong Jesus, na kami, Panginoon, ay nakakarating, nakakadulog sa trono ng iyong biyaya at i-enjoy ang presence mo. Amen. Kainin po natin ito. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Sa atin pong pag-inom nito, isipin natin na ito ang simbolo ng buhay ng ating Panginoon. As we receive it, we are receiving the life of Christ. Nung pong Wednesday ba yun? Thursday. Doon po sa aming prayer and fasting, pinag-communion po kami ng Panginoon. At alam niyo po, ito ay simbolo ng paglilinis ng lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. And the word of the Lord said, which I think and I believe this is for all of us, as you partake of this, the symbol of His blood, you will be healed from all types of blood-related disease. Nagtitiken ang iyong dugo, merong protein sa iyong dugo, merong sugar sa iyong dugo, merong bacteria, may virus sa iyong dugo, merong kang minana sa mga kamag-anak mo na hindi dapat sa iyong dugo. Sa umagang ito, yan lahat ay wawasakin ng ating Panginoon. Let us partake of this cup, believing God has healed us. Thank you, Lord. Salamat po sa kagalingan at sa paglilinis mo sa amin, soul and body. We thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Thank you po, Panginoon. Nagpupuri kami sa iyo sa ginawa mo sa aming buhay at sa gagawin mo pa, O Diyos. Tunay nga, Ikaw ay Diyos na karapat-dapat sambahin. Sinasamba ka namin sa aming espiritu at sa katotohanan. In Jesus' name, Amen.
Hallelujah! Palakpakan natin. Sabi mo, I am healed! Glory! Hallelujah! Thank you, Lord! Amen! Sabi mo sa iyong katabi, magaling na ako. Hallelujah! Aalisin niya lahat ng uric crystal sa iyong tuhod, kasukasuhan. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Are you ready for the word? Hallelujah! Alam niyo po, hindi ko alam kung matatapos ko ito, but praise the Lord, may biyaya ang Panginoon. Amen! Gusto ko pong ipagpatuloy yung ating topic sa pagpupuri at pagsamba. Alam niyo po kung bakit lagi hindi pa ako nire-release ng Panginoon dito. Maraming mga Kristiyano, and in fact, marami sa atin, akala natin ang pagpupuri at pagsamba ay optional. Ano ibig sabihin ng optional? Dispensable. If you don't feel like doing it, it's okay. Amen? Kung may gana ka, kung things are rosy in your life, kung wala kang problema, okay lang na magpuri. Pero kung ikaw ay may sakit, may pangangailangan ka, hindi ako magpupuri. Hindi ko kaya Paano kung may tonsillitis ako o meron akong punong-puno ng singaw ang aking bibig? Paano ako magpupuri? Amen? Okay. So, napakahalaga. Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito sa sinasabi ng mga tao that praise and worship is optional? Gagawin ko lang yan pagka nasa church kasi makulit si Sister Tina. Tayo ay magpuri, sumamba sa Diyos. Sige na nga. Amen. Okay, basahin natin ang Deuteronomy 28, 45 to 48. Tagalog, Ingles. Tagalog daw. Tagalog. Okay, Tagalog po tayo. Basahin natin ng sabay-sabay. Kapag hindi kayo nakinig sa Diyos ninyong si Yahweh, at hindi sumunod sa kanyang mga utos at mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Tuloy, sige. Ang mga ito'y giging lahi magpakailanman. Hindi ninyo pinaglingkuran ng buong kasiyahan at kagalakan si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Bakit daw ibibigay ang mga sumpa? Sapagkat hindi ninyo pinaglingkuran ng may kagalakan at may pagpapasalamat si Yahweh sa panahon ng inyong kasaganaan. Wala naman akong pera. Kapatid, ikaw ba ay kabataan at masagana ka sa lakas? Huwag mong ubusin yan sa basketball. Masagana ka sa lakas. Alam nyo, pagka dumating kayo sa edad namin ni na Pastora Citas, maa-appreciate ninyo, Lord, bigyan mo ako araw-araw ang prayer namin, Lord, salamat sa kalakasan. Amen? Sa kasaganaan at sa inyong kasaganaan, 48 kaya, ipapasakop niya kayo sa inyong mga kaaway. Sila ang paglilingkuran ninyo sa panahon ng kagutuman, kauhawan, kahubaran, at kakulangan sa lahat ng bagay. Pahihirapan kayo ni Yahweh hanggang kayo ay malipol. Oops, si Yahweh ang nagpapahirap. Okay, alalahanin po natin, ito ay Old Testament text. At wala na po tayong sumpa dahil kay Jesus. Glory! Amen! Ngunit, alam nyo, kahit itong text na ito ay hindi para sa atin, mga kapatid. Maganda na nababasa natin ito para sa ating ikatututo, admonition, and learning. Bakit? Sa pamamagitan po ng mga text na ito, malalaman natin kung ano ang puso at ang attitude ng ating Diyos patungkol sa pagpupuri at pagsamba. So, itong text na ito, sabi niya, dahil hindi ninyo ako pinasalamatan, dahil hindi ninyo ako pinaglingkuran ng may kagalakan. Last Sunday, ang preaching ni Pastora Citas, rejoice! Diba? I say again, rejoice! Lagi kayong ng may kagalakan sa inyong paglilingkod sa akin. Marami ba ditong naglilingkod na nakasimangot? Marami! Amen? Seminar na naman, meeting na naman.
Dahil daw, hindi kayo naglingkod ng may kagalakan at nagpasalamat sa Diyos, idadalhin niya sa inyo lahat ng mga sumpa na ito. Amen. Glory to God. Hindi niya tayo padadalhan ng sumpa. But the thing is, this verse elevates worship and praise to a level of necessity. If we want to please the heart of God. Alam niyo, ang Panginoon, di ba wala siyang favorite? Amen? Pero meron siyang mga intimate. Amen? Close ka ba sa Kanya? Kung ikaw ay mapagpasalamat, mapagsamba, mapagpuri, close si Lord sa'yo. Amen! So, napakahalaga po yun. So, ibig sabihin nito, brothers and sisters, hindi optional ang pagsamba at pagpupuri. In hard times, in good times, kailangang purihin natin ang Diyos sapagkat nalulukod siya. Kung nagpupuri tayo, gino-glorify natin ang Kanyang pangalan. So, umagang ito, nais ko sa biyaya ng Panginoon, tapusin, ano ang mga bagay na ginagawa sa atin ng pagsamba? Merong mga epekto, merong mga accomplishments, merong ginagawa sa atin ang pagpupuri at pagsamba. Whether you know it or not, it operates because these are spiritual truths. Whether you believe it or not, for people who can receive today, you will never be the same again. At 5 bagay, number 1, ang gusto kong itackle ngayon, para mabigyan lang kayo ng perspective. Number 1, praise is an antidote to pride. Pangontra sa kayabangan. Dahil kung kayo ay Kristiyano, hindi kayo pwedeng hindi aasenso sa buhay. Uy, walang nag-amen, walang naniniwala. Ang buhay Kristiyano ay paangat ng paangat. Payaman ng payaman, sabihin mo, payaman ako ng payaman. Paganda ng paganda. Palakas ng palakas. Amen! Basta lahat ng superlatives, they belong to us. So, bago pa tayo dumating sa level na yon, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo hindi magiging mayhabang. Amen! Okay, pangalawa, praise is a faith builder. It builds our faith. Pangatlo, praise is a way of building pressure in our inner man so that we can conquer or we can counteract the pressures coming from the outside. Alam nyo na napakadaming pressure sa buhay natin? Amen? Kung kayo ay kabataan, ano ang mga pressures sa inyo? Maging biglang yaman, maging in sa crowd ng worldly, di ba? Sa mga kabataan, ano ang pressure ninyo? Kung kayo ay 12 years old at wala pa kayong boyfriend, hindi kayo in. Pagka 11 years old, 13 years old, hindi pa kayo nakatikim, hindi kayo in. There's got to be a bigger pressure on the inside of us para hindi tayo pumatol. So we will not crumble when these pressures from the environment will keep coming. Nape-pressure ako ng boss ko accountant ako, baguhin ko lang yung dayain ko lang ito, po-promote niya ako. Naunawaan niyo ako? Pang-4, praise is a weapon against the enemy, and pang-5, praise releases the anointing. Are you ready? Okay, so punta tayo dun sa una. Praise is an antidote against pride. Amen? So, tignan po natin sa, alam nyo, mga kapatid, ang nature ng ating Panginoon ay masayahing Panginoon. Amen? God is a joyful God. Nilikha niya tayo sa kanyang wangis. At kung nais ng Panginoon na tayo ay maging joyful, na yan ang sinabi ni Pastora last Sunday, dapat joyful din siya. In fact, sabi sa Hebrews 1:9, Jesus was anointed with the oil of gladness. Amen? So, Jesus was always joyful. Jesus was always praising, thanking God. Amen? At ngayon, sa kapanahunan natin, kung ikaw ay hindi mapagpasalamat, ano ang tingin? Wala kang makukuhang pabor sa tao. Amen. In fact, sa Bible po, pagkatitignan natin, balikan ko lang yung bakit hindi optional ang pagsamba at hindi siya dispensable. Sa 2 Timothy 3:1-5, sabi po doon, dapat mong malaman na ang mga huling araw ay nagkakaroon ng kahirapan. Tama. Meron bang kahirapan sa huling araw?
Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagmansamantala. Suwail sa mga magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhay sa mabuti. Sila ay mga magiging taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay nagkukunwaring maka-Diyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga buhay. So makikita natin dito na ang kawalan ng pagpapasalamat ay isa sa mga bagay na characteristics ng mga tao dito sa mundo at dapat hindi tayo kasama doon. Amen. Diyan sa verse disobedient to parent. Suwail sa walang utang na loob at lapastangan. Alam niyo po sa English nyon, unthankful. Hindi mapagpasalamat. Una sa mga magulang. Amen. Mapagpasalamat ba kayo sa mga magulang nyo? Pinanganak mo ako Obligasyon mo ako. Hallelujah. Okay, so hindi po ganon. Okay, so napakahalaga po na tayo ay mapagpasalamat, nagpupuri sa lahat ng panahon. Meron pang isa, na ito nakikita ko ngayon na nag-ooperate sa mundo. Romans 1, verses 18 to 22. Tignan natin. For the wrath of God, Tagalog po, for the wrath of God, nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng lapastangan. Alam nyo ang word na lapastangan dyan? Sabi sa English, sabi niya, heaven against ungodliness and unrighteousness, who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of as God. Doon nga tayo sa English, ang hirap sa Tagalog. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but become futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Lahat ng nilikha ng Diyos, kahit hindi kayo makapakinig ng gospel, alam ninyo sa inyong puso, sa kibituran ng inyong puso kung ano ang mabuti at masama, at alam ninyo na merong Diyos. Ngunit dahil hindi nila pinarangalan ang Diyos, bagkos, sila, sabi niya, sinupress nila ang katotohanan. Sabi nila, and although they knew God, they did not glorify Him as God, nor were thankful. Dahil hindi sila mapagpasalamat, anong nangyari sa kanila? Nagkaroon ng lambong ang kanilang mga puso, hanggang sa ito ay dumilim ng dumilim, at sila ay nagkaroon ng inutil na pag-iisip, at ang kanilang puso ay naging mangmang. Alam niyo kung bakit ang daming kamangmangan sa mundong ito? Dahil ang mga tao hindi napagpasalamat. Kung alam ko lang na ang pagpapasalamat ay isa sa mga pamamaraan para ako ay magkaroon, para ako ay magkaroon ng ilaw sa aking buhay. At para ako ay ma-glorify ko, at pag na-glorify ko ang Panginoon, mag-iilaw ang aking buhay, at ako ay magiging wise. Amen. Noon pa, lagi akong nagpupuri at nagpapasalamat. Kaya kayong mga magulang, turuan ninyo ang mga anak ninyong maging mapagpasalamat. Kung ayaw nyo silang lumaki na mga mangmang, na madaling madaya ng kaaway. Amen? Kala lang natin ang pagpupuri, pagpapasalamat, optional. Hindi po. It is a must. It is a necessity na tayo mismo ipakita sa mga anak natin para ang mga anak natin, lumaki sila na meron silang ugali na magpasalamat, magpuri sa Diyos. Alam nyo, pagka ito ay create natin sa mga anak natin ng maaga, brothers and sisters, they will grow up to be successful. Amen? Hindi natin, kaya natutuwa ako sa mga apo ko, pagka si Gab-Gab, wala pa siyang 6 months old, kantahan mo siya ng worship song, kaagad-agad tumataas ang kamay niya. Start early. Amen? Oh, di ba?
Ang ganda po. Okay, so napakahalaga po, ilagi nating ilagay sa isip natin na tayo ay magpapasalamat sa maliliit na bagay, sa malalaking bagay. Amen. Mapagpuri. So, number 1, doon, ano ang ginagawa ng pagpupuri sa ating buhay maliban doon sa tayo ay nagiging wise, tayo ay hindi na ibinibilang ng Panginoong Diyos na wicked, amen, hindi tayo makapapahamak pagdating ng last days. Yung pong sinabi natin, praise is an antidote to or a counteracts pride. Okay? Sabi po sa Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Sabi sa Tagalog, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang kapapagmataas na isipan ay ibabagsak. Amen? Sabi po sa 1 Peter 5:5, God resists the proud and gives grace to the humble. Sabi sa Tagalog, ang Diyos ay nire-resist niya. Sinasaway niya ang mayabang. Ito po, nakakatuwa. Kasi kung tayo po ay humble, ano ba ang ibig sabihin ng humility? Humility is not weakness. Humility is power under control. It is a gentle restraint. Natutuwa po ako kasi doon sa Matthew 5:5, gustong-gusto ko yung sa Beatitudes nung nag-aaral pa kami sa Word of Grace. Isa sa mga paborito kong module na itinuro ni Pastora Citas ay yung the Beatitudes. Yung, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Okay, kung ikaw ay meek, hindi ibig sabihin ikaw ay weak. Otherwise, ikaw ay strong, pero nasasubdue mo yung iyong pagiging strong. Alam niyo kung bakit? They will inherit the earth. Anong ibig sabihin yan? They will rule and reign on earth and in the kingdom. Bakit? If you can conquer your spirit, if you can manage your spirit, you can manage a kingdom. Amen? If you can rule your own heart, you can rule people over you. Hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos na mag-rule ng maraming tao kung sarili mong espiritu at puso ay hindi mo kayang pamahalaan. Because when you come to that level na ikaw ay maging makapangyarihan, you will abuse your power. Ayaw ng Panginoon na iabuso natin ang strength, kapangyarihan, at influence na Kanyang ibibigay sa atin. If you are ready to worship the Lord anytime, it means you can handle riches, you can handle people, and you can handle influence. Will the Lord trust you to inherit the earth? Yan ay kung ikaw ay hindi mayabang, palalo. Amen? Nakukuha ninyo? Si Moses po sa Deuteronomy 8:11-19, pinaalalahanan niya ang mga Israelita. Basahin po natin sa Deuteronomy 8. Okay, 11. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Amen? Alam nyo, ang isang communion, isang pag-alaala natin. Amen? Kay Yahweh, sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Kung kayo'y mamumuhay na ng masagana, bakit sinabi ni Moses? Nasisiguro ni Moses, kung kayo ay totoong susunod sa Diyos, hindi kayo mananatili sa kahirapan nyo ngayon. Siguradong sigurado kayo ay sasagana. Bakit naman niya iwawarn ang mga Israelita kung hindi naman sila sasagana? Amen? Okay, kung kayo ay sasagana, sabi niya, verse 13, at marami ng alagang hayop, marami ng manok, Brother Pecto, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo'y subukin at turuang magpakumbaba. Amen. Minsan ang mga pagsubok sa buhay para pagtuturo sa ating magpakumbaba.
Amen. Okay. Kaya wag na kayo ninyong iisipin ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kayamanan. Oh, yung mga pinapayaman ngayon ni Lord dito sa Rema, napakarami ninyo. Ba't ko konti ang nag-amen? Ayan, amen. 18. Subalit alalahanin yung inyong kayamanan ay hindi bunga ng inyong sariling lakas. Amen. Okay. Kaya subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sinong ninuno? Si Abraham. Kayo ba ay binhi ni Abraham? Okay. Sa pamamagitan ni Jesus. Okay. Kapag siya'y tinalikuran ninyo at sumamba kayo sa Diyos-Diyosan, ang pera ay Diyos-Diyosan. Amen? Ngayon pa'y binabalaan ko na kayo na malilipol kayo. Kung hindi ninyo pakikinggan ang kanyang tinig, malilipol kayo tulad nangyari sa mga bansang pinalipol sa inyo ni Yahweh. Kaya nga sabi ni Apostol, sabi doon sa Proverbs, pride goes before destruction. So, kung tayo ay nagpupuri, hindi tayo nakafocus doon sa kayamanan na binigay ni Lord sa atin, kundi nagpupuri tayo sa Kanya na yan ay biyaya niya. Amen. It keeps us focus on God. Amen? Kasi sino ba ang pinupuri mo? Maliban ko ang kung pinupuri mo ay Diablo. Sa Diablo ka nakafocus. Pero kung nagpupuri ka sa Diyos, nakafocus ka sa Diyos. Hindi sa mga kayamanan mo. Hindi ka naka-attach sa mga kayamanan mo, kundi naka-attach ka kay Lord. Amen? Naunawaan po ninyo ako. Ang pagpupuri ay paraan na hindi tayo ma-attach sa mga biyaya, pagpapala na ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat yan ay ibinibigay sapagkat ikaw ay alulod. Hindi yan lahat para sa'yo. Ginagamit ka lang na alulod, and you should be thankful na ikaw ang napiling alulod. Ibig sabihin, dumadaloy ka. Kung ikaw ay may stock, merong bara sa alulod mo, gagamitin ka ba ni God na alulod? Hindi. At ang bagay na yon ay kayabangan. Kinto. Okay. So, napakahalaga po na kung tayo, even in our families, if we are meek, we will reign in our households, in our clan, in our tribe, tribo-tribo, sa ating workplace. Di po ba? Masarap kasi kasama ang mga tao na walang hangin. Di ba? Ang hirap kasama ng mga taong mahangin. May hangin dito, may hangin dito, may hangin dito, at may hangin dito. Mabaho yun. Okay. So, praise is an antidote to pride. Number two, praise builds our faith. Sabi po sa Colossians 2:6-7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mabuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong mapagpasalamat sa Diyos. Tignan natin dun sa English. Akyat mo nga. Verse 6 na ba yan? As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it. Ano yung it? Abounding in the faith. Amen? Abounding in the faith with thanksgiving. The more you thank God, the more you abound in faith. The more you abound in faith, the more you thank God. Example, halimbawa, kayo ay, Lord, kailangan ko ng 500,000. O kaya, sabi ko, ang dami naman dito, mga kapatid natin, ang yayaman na, kasi nag-generics pharmacy sila. Gusto ko rin, Lord, magkaroon ako ng sarili. Kailangan ko ng 600,000 pesos. Amen. Ano kaya kung
in 1 week's time, binigay sa'yo ni Lord ang 600,000 pesos. Ano ang gagawin mo? Ha? Magtatatalon ka. Magpapasalamat ka, magpupuri ka, kamangha-mangha ka talaga, Lord. Imaginin mo, hindi ko man lang inisip, meron pala akong mamanahin sa lola ko. Amen? So, ano ang kanunong, dahil natanggap mo, there must be some kind of praise and thanksgiving and worship because you have received. Assuming, nananalangin ka na di-delay. Wala. So marami kang strategy na paraan na ibibigay yun ni Lord, pero wala. Ano ang dapat mong gawin? If you will abound in thanksgiving, you will build your faith to receive it. So ngayon pa lang, habang wala, magtatatalon ka na. If you can praise God and thank Him as if that money is here, then the angels excel in strength to gather all those money and they become knocking at your door. Diba sabi sa Psalm 103, the angels excel in strength as they heed the voice of God. Amen? So that is how you are, the more you are, alam ko marami dito tayo mga kapatid na, isa na dyan si Sister Franz. Pasalamat siya ng pasalamat kay Lord. Nakakalis na si Archie papuntang Australia. Nakulili na yung mga anghel. Sige na nga, binuhat na lang nila si Archie. Dinala na lang sa UK. Amen? Amen? You want to grow strong in your faith. Praise the Lord. Kayo na mga nanay, may mga problema kayo sa inyong mga asawa. Diba? Sana ang asawa ko maging responsable naman. Tingnan naman niya ang mga anak ko. Puro lang ganito ang ginagawa. Puro lang ganyan. Aba, kapatid, ano ang ginagawa mo? Nagga-gripe ka? Nagre-reklamo ka? Alam mo ba, dahil ang Diyos, alam mo kung bakit gusto ng Panginoon lagi tayo nagpapasalamat? Sapagkat siya ay laging mapagpupuri. Gusto niya ang pagpapasalamat natin, lagi siyang nagpupuri, masayahin siya. Ayaw niya na ang mga anak niya ay laging nag-gripe, nagmamurmur. Alam mo ba kung ano sinabi niya kay Moses? Yan kayo yung mga tao na yan na inilabas mo, Moses sa Ehipto. Malapit ko na yung lipulin dahil wala akong narinig, kundi reklamo. Reklamo dito, reklamo dyan, griping dito, griping dyan. Gusto mo bang lipulin ka ni God? Nirereklamo mo nang nirereklamo mo ang iyong asawa, ang mabuti pa, lagi mong sabihin yung the I am factor. Wow! I am factor ni Pastor Aya, ang aking asawa ay napakagwapo. Siya ay napakabait, pinaka-responsable siya ng tao. Siya ay mapagmahal sa aking mga anak. Siya ay hindi demanding. Alam niyo, meron noong nandun ako sa alam niyo po, kasi ako po ay nagtrabaho sa St. Paul, Quezon City for some time. Ang mga bossing ko ay mga madre. At ilang beses nila kaming kinukulit ni Brother Ton na mag-attend ng marriage encounter. Okay? Awa ng Diyos, hindi kami nakapunta. Pero dahil ako ay staff doon sa St. Paul, Quezon City, ako ay nakakasilip sa mga marriage encounter seminar. At alam niyo, tinuturo doon yung communication, mahalaga sa mag-asawa. You communicate. Alam niyo, itong mga mag-asawang ito, they come together and they communicated. They communicated their frustrations. Ikaw, wala kang kwentang asawa. Lahat ng negatibo, communicate nung ganito. Nag-communicate. Pagkatapos nun, naghiwalay. Bakit? Hindi sila nag-focus sa pag-praise at pagpupuri. Amen? Praise will keep us focused on what we are believing for rather than on what our situation is. Di ba sabi ni Charles Capp, ang problema natin ng mga Kristiyano, we keep on saying what we have that we don't like instead of saying what we like that we don't have. So when you praise your husband, you are building your faith for him to change. Tignan mo nga yung asawa mo kung katabi mo. Purihin mo nga. Hallelujah! Amen? Nagigets po natin.
Alam mo, sabi po sa Bible, fix your eyes on Jesus. He is the author and the perfecter of your faith. Pagka sinabi natin, if we are fixing our eyes on Jesus, we are believing God for His Word. Jesus is the Word of God. We believe on the promise. Kaya, kung meron tayong problema sa asawa, sa anak, wag nating, ito pa ang isang problema sa mga Kristiyano. Magpe-pray ako, magpe-pray and fast ako overnight. So overnight, sa nagpray nang nagreklamo, Lord, bakit ganyan ang asawa ko? Hindi man lang niya mahugasan yung kanyang ganito. 45 minutes niya, nareklamo yung kanyang asawa. Tapos 2 minutes siya nag-declare ng promise ni Lord. May faith? Wala. Baliktarin mo, 45 minutes ka na mag-declare ng mga gusto mong makita sa asawa mo. At tignan mo, magbabago yan. Sabi sa Isaiah 26 verse 3, anong sabi sa Isaiah 26 verse 3? Sabi niya, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Sabi niya, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Yun daw ating isip, idikit natin sa ating Diyos. Keep our mind stayed on Thee. And you cannot stay your mind on God and His promises if you do not praise. So, meaning to say, nakafocus ka. Nakafocus ka sa Diyos, sa Kanyang pangako sa iyo. Paano mo daw gagawin yon? Magpuri. Amen! Magpuri, magpasalamat. Kahit anong sinasabi ng iyong paligid, magpuri, magpasalamat. That's the only way you can keep your mind stayed on God. Amen! Kapatid, nauunawaan niyo ako? If you will focus, if you will praise, you will be focused on God. Amen. So, wag nating kalilimutan, napakahalagang lesson yon. Okay? Sasabihin ng mga tao, Pastora, hindi mo kasi alam kung ano ang sitwasyon ko. Kaya nasasabi mo yan. Yan ang problema mo. Nakuha nyo? Pastora, ipag-pray mo, hindi mo kasi, kapatid, magpuri ka lang, magpasalamat ka na ang asawa mo, ibibigay na niya lahat ang sweldo niya sa'yo. Pastora, hindi mo kasi alam kung ano ang aking sitwasyon. Yan ang problema mo, nakafocus ka sa sitwasyon mo. Ang sinabi ko, mag-focus ka kay Lord. Amen. Sige, ha? Papa-counseling na naman kayo bukas. Mag-focus ka kay Lord! Amen! Hallelujah! Okay, so, it builds our faith. Praising, worshiping God. Alam nyo, hindi pwedeng hindi mabibuild up ang faith natin. Kasi pagka nagpupuri tayo sa Diyos, nalulugod ang Diyos, bumababa siya. Pagka bumaba siya, mag-i-instruct siya. Iko-comfort ka niya. Mayroon siyang idadrop sa isip mo na strategy na gagawin mo. Hindi pwedeng mag-fail si God. Ikaw magpe-fail, pero si Lord hindi. Meron bang stubborn na problema sa buhay mo? Lahat tutugunin niya ng pagpupuri at pagsamba. Amen! At ang maganda, nagiging sensitive tayo sa boses ng ating Diyos. Amen? Okay. Pangatlo na ba tayo? Praise is a way of building spiritual pressure on the inside to defeat the pressure outside. Ang ating mundo ay maraming panggigipit na ginagawa sa atin. Tama? Para kang pinipisa. Kung negosyante, pipisain ka ng BIR. Kung negosyante ka. Kung ikaw ay empleyado, pipigain ka ng boss mo. Pipigain ka ng coworkers mo. Kung nandito ka sa Rema, pipigain ka ni Pastora. Amen. So marami tayong pressure sa ating labas. Kaya brothers and sisters, pagka tayo ay nakatingin dito sa mga kaganapan, bawa, yung kuryente natin. Naku, ayan na yung disconnection notice ng Meralco. Disconnection notice ng Nawasa. Ito na yung upa ng bahay. Di ba napapressure kayo?
Sino dito ang hindi nape-pressure? Pagka tayo ay nagpupuri, nagbibuild tayo ng pressure sa ating inner man para hindi tayo mag-crumble. Yung mga bagay na yon, maybe hindi dumating yung katugunan, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Hindi tayo nagka-crumble. Alam po ninyo, sino dito yung mga nung high school kayo o nung college kayo? Hindi ko alam kung anong science na klase. Yung ikaw ay kukuha ng lata, tapos paiinitin mo, mga engineer, paiinitin mo, tapos pagka mainit na mainit, tatakpan mo. Di ba may air yun na hot? Amen? May air yun na hot. Hayaan mo lang siya, ilagay mo siya sa isang tabi, makikita mo after a while, pagka nag-cool off yung air doon sa loob, dahil ang hot air ay nag-expand nag-occupy ng mas malaking space. Yung cool air ay nagsishrink. Ang mangyayari doon sa lata na yon, magkakrampol. Pero hindi, sinubject mo lang sa natural na air, pressure, dito sa labas. Nakuha ninyo? Ganyan din ang tao. Pagka hindi ka na built up sa iyong inner man, dahil kulang ka sa pagpupuri, pagpapasalamat, sa presensya ng Diyos, pagdating ng mga kaganapan sa buhay mo, nagigipitin ka, ipe-pressure ka, kapatid, magkakrumble ka. Isang araw wala ka na sa church. Amen? Sino ang nalugi? Si pastora? Hindi. Ikaw. Kailangan nating magpuri para ma-build natin yung pressure on the outside. Alam niyo po, pagka nagpupuri tayo sa Panginoon at naranasan natin ang presensya ng Diyos, nothing else matters. Wala kang pambayad ng so what? Mabubuhay ako ng walang kuryente, basta mahal ako ng Diyos. Pero alam kong mahal na mahal ako ng Diyos, hindi siya papayag na maputulan ako ng kuryente. Amen? At pagka nananalangin tayo, huwag tayong tumingin sa tao. Ang pagpupuri ay pagtingin sa Diyos. Fix your eyes on Jesus. Nagpupuri ka nga, pero ang isip mo na, kung wala akong makukuha kay ganito, option 1, option 2, si Bombay na lang. Hindi ka nagtitiwala. Halimbawa, sabi ng doktor, pagka hindi pa, yung cancer niya, wala na, 1 week na lang yan. Sinabi sa'yo. Pagka ikaw ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos, ano kung mamatay ka? Graduation day. In a moment of time, you will be in the presence of God. Ano ba ang meron dito sa mundo na hindi mo maiwan-iwanan? Yung mga utang mo? Yung mga sama ng loob mo? Amen? Yung mga sakit mo? Wala kang iiwanan dito sa mundo na mas mababuti kaysa dadatnan mo sa langit. Sabi nga ni isang, I'd rather enter the pearly gates of heaven worshiping and praising God rather than enter the pearly gates of heaven like this. Lord, ba't mo naman ako hindi pinagaling? Baka hindi ka na makarating dun. Kasi hindi mapapagod ka, hindi ka makakabiyahe. Maling theology yun, magagalit yung parasitas. Okay. Alam nyo, yung kung nandito kayo nung Sunday, gustong-gusto ko yung preaching ni Pastora dun sa pagpupuri. Kasi pagka tayo po ay nananalangin, di ba? But with prayer, rejoice. Again, I say rejoice. But if you have need, by prayer and petition, present it to God, di ba? Makipapansin natin doon na ang sabi ni Apostol Pablo, magpuri, manalangin, magpuri. So, isinandwich niya yung panalangin sa pagpupuri. Amen? So, kung may pangangailangan natin, hindi lang natin isandwich. All throughout, nagpupuri tayo at aalis yung problema na yan. Amen? Okay. So, nasa na tayo? Number 4. So, we have to build the pressure on the inside para hindi tayo mag-crumble. Hindi tayo matuyot. Tignan natin. Okay. So, tignan natin po dito. Ang isang halimbawa po ay si Apostol Pablo. Bago ako lumipat sa iba kasi napakagandang example nito. Si Apostol Pablo, makikita natin siya dito sa 2 Corinthians 4:8-9.
Lahat tayo ay merong mga pressure sa buhay. Amen? Kami naman sa Bible School, yung mga deadlines namin, yung sa October 13, alumni yung coming na, wala pa akong hallelujah, yung mga ganyan. Okay. Sabi niya, we are hard, si Apostol Pablo nagsabi dito, we are hard-pressed on every side, yet not. Nag-cross ba siya? Hard-pressed on every side. Amen? Yet not Christ. Crushed, we are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Okay? Meron pa ba? Always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Okay? Then, tingnan natin. So, nakita natin si Apostol Pablo, hindi siya bumibigay kasi ang pressure sa loob ay malakas. Okay. Verse 13. And since we have the same spirit of faith, if you have built your faith, amen. Ang faith ba ni Apostol Pablo ay faith mo rin? Siyempre, faith yun ng Panginoong Jesus. Yun ang ating meron tayo nun, the faith of Christ, di ba? Because we have the same spirit of faith according to what is written, I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore we speak. When we praise, we tell. When we praise, we declare. Amen? Sabi nga ni Apostol Pablo kay Philemon sa verse 1 to 6, huwag niyo nang puntahan. Yung ating pananampalataya ay nabibuild up when we remember every good thing that we have in Christ Jesus. I am healed. I am prosperous. Amen. I am at peace. Okay, so, knowing that He who raised up the Lord Jesus will also raise us up with Jesus and will present us with you. Okay? For all things are for your sakes, that grace, having spread through the many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Despite all these pressures, the Apostle Paul was thanking God because of what we have in Christ, because of His grace, because of His salvation, because of His Spirit, because of our authority, because of our inheritance, everything that we have in Christ. Amen. Okay, next. Therefore, we do not lose heart. Hindi tayo bumibigay. Amen. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Next, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen? Last na ba yan? Sabi ni Apostol Pablo, ano yung sinasabi niyang light affliction? Buksan nga natin sa 2 Corinthians 11, 23-28. Buksan natin sa itong sinasabi ni Apostol Pablo na magaan lamang na affliction. Ano ba ang affliction? Affliction. Sakit. Amen, whatever. Okay, basahin natin na, are they ministers of Christ? Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito ay yung mga false prophets. Okay, I speak as a fool, I am more. In labors, more abundant. Basahin nga natin lang sabay-sabay. In stripes, above measure. In prisons, more frequently. In debts, often. From the Jews, 5 times I received 40 stripes minus 1, 39 stripes, parang si Jesus. 3 times I was beaten with rods. Alam ba ninyo na pagka kayo ay pinalo ng bakal, ang natitira doon ay yung buto. How long will it take your buto to heal? Months. 3 times siya na pinalo. Pinagguhagupit siya ng bakal. Hindi, 3 times. Once I was stoned, 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep, in journeys often, in perils of waters, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fastings often, in cold and nakedness.
Besides the other things, what comes upon me daily, my deep concern for all the churches, is that light affliction. Magaan ba yan? Hindi. And yet, sabi ni Apostol Pablo, these are just light affliction. Dalawang bagay ang matutunan natin kay Apostol Pablo. Number one, he is always praising and thanking God. That's why he is not crumbling on the inside. He can smile to the Gentiles. He can vigorously preach the gospel of love to them. Kahit ganun ang ginawa sa kanya, because on the inside, he is full. Because of thanksgiving and praise. Nakukuha po ninyo ako? Number two, he has a heavenly perspective. Yung bang in a moment, in isang minuto ba yan na affliction? Hindi. All his lifetime, he was afflicted. But as far as eternity is concerned, that is just 1 minute in the context of eternity. Ikaw, kapatid, ano ba na ang pinagdaanan mong affliction? Bakit ngawa ka ng ngawa dyan? Reklamo ka ng reklamo. Hindi man lang ako matulungan ni na pastora, ni na ganito. Kapatid, kakaya, no? So, ano ang antidote? Pagpupuri. Pagpapasalamat. Alam mo, pagpasalamat natin, buhay tayo. Pagpasalamat natin, malakas tayo. Pagpasalamat natin, kumakain tayo sa bibig, hindi dito, hindi dito. Amen? Okay, so, praise will build us up on the inside. Amen. Number 4. Isa pa. Acts 16:23-26, bago tayo pumunta. Alam natin ito, very familiar sa atin tong verse na ito. And when they had laid many stripes on them, si Apostol Pablo, nagpahayag sila saan ba to? Athens, basta sa Greek, isang Greece. Athens yata ito na meron doon nagninegosyo ng mga Diyos-Diyosan at dahil sa ginawa ni Apostol Pablo, hindi na kumita ang negosyo niya dahil sinunog na nila lahat ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Dahil nagreklamo ngayon, yung influential na tao ngayon, sila ay binugbog at inilagay sa preso. And when they had laid many stripes on them, sa Tagalog nga please, sige, pagkatapos hampasin ng paulit-ulit, sila'y pinabilanggo at pinabantayang mabuti. Pinapasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at inilagay ang kanilang mga paa sa pagitan ng dalawang mabibigat na kahoy. Di sila makagilos. Nang magkahating gabi na, anong oras? Hating gabi. Sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalagang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Next. Walang ano-ano ay ayon. Nakalag lahat ang kanilang mga tanikala. Amen? Sa palagay ninyo, kung hindi nagpuri, umawit at nagpasalamat at tumingin, amen, tumutok ang paningin ni Apostol Pablo at ni Silas sa pangako ng Diyos that God is a God of deliverance, may di-deliver ba sila? Wala. Sino ang nagpalindol? Ang Panginoon. Amen. Di nga yung kinanta natin, ang Panginoon ang magre-rescue sa atin. Amen. So, hindi dapat tayo ma-pressure. Hindi sila nawalan ng loob sa kanilang kalagayan. Buo ang kanilang loob. Amen. Buo ba ang loob natin ngayon? Praise the Lord. Okay? Hindi sila nagpa-pressure sa kaganapan sa labas. Bagkus pre-nessure nila ang kanilang circumstances. They allowed God to work for them. They allowed the angels to work on their behalf. They have something that the devil is afraid of. Amen. The power of praise and worship. Okay? Number 4, praise is an inoculation, bakuna, or immunity, or weapon against the enemy. Amen? Okay.
2 Corinthians 2:10-11. Kaya nga, praise is a necessity. It's not optional. Amen. Okay. Now, ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo alang-alang sa inyo, upang hindi tayo malinlang ni Satanas at hindi naman lingid sa atin ang gusto niyang mangyari. Ang gusto kong i-point dito na text ay so that the devil, sabi niya dito, so that for we are not ignorant of his devices. Okay. Una, bilang mga anak ng Diyos, dapat hindi tayo ignorante sa mga kapamaraanan ng dyablo sa buhay natin upang sirain tayo. Iisa lang ang assignment ng dyablo. Galit na galit siya sa mga anak ng Diyos. At wala siyang gagawin night and day, every moment, but to steal from you, to kill you, and to destroy you. Yun ang kanyang mandate. So, dapat ikaw ay hindi ka ignorante. At ang gagamitin ng dyablo ay mga malalapit sa'yo. Pwedeng mga mahal mo sa buhay. Kaya ipanalangin mo ang mga mahal mo sa buhay na masave para hindi silang gamitin ng kaaway against you. Amen! Okay. So, dapat alam daw natin, let us not be ignorant. At one inroad, isang pamamaraan ng dyablo na sirain tayo ay yung unforgiveness. Yan yung inano natin kanina. Okay? So, kung hindi tayo nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, isang inroad yan na ang dyablo ay tayo ay sirain. Nakikinig pa kayo? Okay. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, kurutin mo pag natutulog. Okay? Okay. So, praise is your weapon. Okay. Tingnan natin ang Matthew 21:15-16. Ito po yung pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem before the crucifixion. Yung Palm Sunday, di ba? But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, that is praise. They are praising Christ. They were indignant and said to him, Do you hear what they are saying? Okay. And Jesus said to them, Yes, have you never read? Out of the mouth of babes and nursing infants, you have perfected praise. Pagpasok ng Panginoong Jesus sa Jerusalem, nagpupuri ang mga tao. Ngayon, nakita ito ng mga Pariseyo dahil hindi sila naniniwala na si Jesus ay Kristo, na siya ay Diyos. Sabi niya, bakit hindi mo pigilin yung mga disciples mo at yung mga tao na yan na magpuri? Blasphemy yan. Amen. Siyempre, kasi hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kasi alam nila na ang pagsamba, kasi nilalagay nila yung mga nila doon sa di ba? Sa dadaanan ng Panginoon. So sinasamba nila si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, sabi niya, have you never heard out of the mouth of babes and nursing infants? You have perfected praise. Okay. Itong kinote na ito ng Panginoong Jesus ay yung Psalm 8:2. Tingnan natin ang Psalm 8:2 at nung i-quote ito ng Panginoong Jesus, meron siyang binago o pinalitan na salita. Sige, Psalm 8:2. Out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength. Amen? Because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. So, ibig sabihin, perfected praise is ordained strength. Amen? Ano ibig sabihin ng ordained? Conferred, taken as law. Diba? Ito ay inilagay. So, ang pagpupuri ay pagkakaroon ng kalakasan upang supilin at patahimikin, siperan ang bibig ng kaaway. Alam niyo ba na ang kaaway ay ang galing-galing niya na magsalita sa iyong tenga, yung power of suggestion. Sundan mo na yung asawa mo, meron ng chicks. Nalagay sa isip mo, yung asawa mo, ganito. Sinisira niya mga pamilya, sinisira niya. Amen.
So makikita natin, ang pagpupuri, mga brothers and sisters, ay nakapangyarihan. Praise is strength. Sabi mo, kalakasan ang pagpuri. Amen. So mahalaga na brothers and sisters, tayo ay laging, pagka tayo ay nagpupuri, tayo ay nagkakaroon ng joy, di ba? At sabi sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is our strength. Paano ka makikipaglaban sa kaaway kung ikaw ay nanghihina? Wala, titirisin ka ng kaaway. Dapat ikaw ang tumitiris sa kaaway. Nehemiah 8:10. Then he said to them, go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared for. This day is holy to our Lord. Do not sorrow. Rejoice. Again, I say, rejoice. For the joy of the Lord is your strength. When we worship God, when we praise God, amen, God infuses His strength on us. Amen? At ang strength na to, kapatid, is specifically designed to silence the enemy. Amen? Ikaw ba ay ninanakawan ng dyablo? Naakyat bahay ka, nadukutan ka, nagkasakit yung anak mo, naaksidente yung asawa mo. It's time to praise and worship God! Amen! It is ordained strength. Anong ginagawa ng dyablo sa buhay mo? Panahon na para magpuri! Maglulundag sa kagalakan sapagkat darating na ang iyong deliverer. Wala kang pera, your deliverer is coming because you are preparing the way for your deliverer. Amen! Praise God! Hallelujah! You will receive! Hallelujah! Alam nyo, si Satanas, wala siyang spiritual perception. Pagka nagpuri ka, malilito siya. If you act in the natural, if you go by your reason, Satan will always defeat you. But if you take the step of faith, if you take on a spiritual weapon, and praise and worship is a spiritual weapon, malilito si Satanas. Parang nagpe-pray ka, nag-speak ka in tongues, litong-lito siya. Hindi niya ma-intercept. Halimbawa, Lord, magpadala ka naman ng 50 million kay Pastor Cesar. Padala mo, Lord. Intercept ng dyablo. Lahat gagawin niya para hindi mangyari. Pero kung magtatangs ako, Rabashindere Koboreya Sakelibige, maalaman ba niya? Hindi. Amen ba? Hallelujah. Praise will silence the avenger, the enemy. Tingnan natin ang example sa 2 Chronicles 20:13. 2 Chronicles 20:13. Okay? Now all Judah with their little ones, their wives and their children stood before. Alam niyo po, ang mga kaharian na nakapalibot sa Judah ay nag-gang up against Judah. At ang hari dito ay si King Jehoshaphat. Alam ni King Jehoshaphat, nakakarampot ang kanyang military. At ang military ng lahat ng bansa na katabi sa kanya ay napakalalakas. Alam niya na wala siyang kalaban-laban. Ngunit alam niya kung sino ang kanyang kakampi. Amen? So, sabi niya, then the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph in the midst of the assembly. Mga musicians ito kasi descendants ni Asaph. Diba? Ang mga sumulat ng Psalms, karamihan si David at si Asaph. Okay? And he said, listen, all you Judah and you inhabitants of Jerusalem and you King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Amen. Tomorrow go down against them. They will surely come up by the ascent of Ziz, and you will find them at the end of the brook before the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle.
Position yourself. Saan ang position natin? Kay Christ. Stand still and see the salvation of the Lord who is with you, O Judah and Jerusalem. Do not fear or be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord is with you. And Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem bowed before the Lord, worshiping the Lord. There is a place of prayer. Nag-pray and fast sila, nagsalita ang Panginoon through the prophet. Gagawin natin yan. Amen. Then the Levites of the children of the Kohathites and of the children of the Koharites stood up to praise the Lord God of Israel with voices loud and high. Amen. So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophets, and you shall prosper. And when he had consulted with the people, they appointed those who should sing to the Lord, and who should praise the beauty of holiness, as they went out before the army, and were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. Woo! Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. For the people of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir to utterly kill and destroy them. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they had to destroy one another. Sino ang nagpatayan? Sila. Anong ginawa ng anghel ng Panginoon? Kinonfuse sila. Nilagyan ng greed ang kanilang mga puso para sabihin ng isa, pagka ito'y nanalo ay kukunin niya ang kamkam. So, pinapay. Nagpatayan sila, okay? So, when Judah came to a place overlooking the wilderness, they looked toward the multitude, and there were their dead bodies fallen on the earth. No one had escaped. Stop tayo. Meron ba silang ibang ginawa maliban sa magpuri? Wala! That was already the strategy. That was the military tactic. Ano ang critical? They prayed, they fast, they listened to God's instruction. And then, they decided, because sabi ni Lord, this battle is mine. So, dahil ang Panginoon ang makikipaggera, ano ang ginawa? Nagpuri sila, your mercy endures forever. Wala silang ginawa kundi magpuri. Subukan ninyo ito, kapatid. Sasabihin ko sa inyo, ang Diyos ay totoo. He is the same yesterday, today, and forever. Sabi na, test Him, and you will know His power. Amen. So they were delivered. Amen. Ito maganda. Verse 25. When Jehoshaphat and his people came to take away their spoil, they found among them an abundance of valuables on the dead bodies and precious jewelry, which they stripped off for themselves, more than they could carry away. And they were 3 days gathering the spoil because there were so much. Amen! Alam mo, nai-imagine ko ito. Pagka meron ka bang nakikita na malaking kayamanan, ikaw ba ay papetek-petek sa paglikom? Ganito ba sila? Ganyan ba? Maximize yung 3 days! Nakita ito! Diba? Yung gagawin nila in 1 week, ginawa nila ng isang araw. Hindi sila papetek-petek kasi syempre napakarami. Grabe, gusto mong yumaman? Magpuri ka! Hallelujah! Amen. Next. And on the 4th day, importante to. If you don't want to stop the outflow, the avalanche of blessing, this is important. And on the 4th day,
They assembled in the valley of Beraka, for there they blessed the Lord. Therefore, the name of that place was called the Valley of Blessing. Beraka means blessing. The Valley of Blessing until this day. Amen? When you praise the Lord, when you defeat the enemy, when the Lord, His angels, deliverer, and His provision, you have to assemble and praise Him some more. Amen! And the abundance keep coming and coming and coming. Unending praise leads to uninterrupted prosperity. Woo! Hallelujah! Pagka yung iba natanggap na, wala na. Naubos na eh. Saan mo inubos? Nagbigay ka ba sa Lord? Magbigay kay Lord. Amen? So, nakakatuwa, it invokes the presence of God to fight our battle. It will confuse the enemy and silence them. They will kill each other. They bring abundant blessings. It brings peace and rest. Doon sa verse, sige nga, meron pa ba? Wala na. Doon po sa huli, nagkaroon ng peace and rest ang Judah. If there is peace and rest, there is prosperity, growth, progress. Amen. So, meron pa tayo? Wala na. Anong oras na? 11. Pwede pa kayo magstay sa last? Okay, last. Praise releases the anointing of God. Woo! Anong anointing ang kailangan mo? Create wealth? Wow! Anointing to succeed? Okay, second. Alam niyo po kung bakit hindi bale, malate na muna kayo sa SM date ninyo ha. Mas importante ito. Alam niyo kung bakit nasa silence si Satanas? Alam natin dun sa Isaiah 14, nung siya ay nag-ambisyon na kunin ang lugar ng Panginoon, di ba? I will ascend on the Most High. I will be like the Most High God. Actually, si Satanas, he does not hate the things of God. He does not hate God. He wants to covet the praise that belongs to God only. Kaya every time na nagpa-praise and worship tayo, natutorture siya. Every time na nagpa-praise and worship tayo, nakasimangot siya, nagdadabog, dapat ako ang pinupuri. Gusto niyong magalit si Satanas, tinuturmente siya. Alam niyo po, mga early Christians, ang mga Kristiyano ay ginagawang sulo na ilawan ng party ni Herod. And yet, alam niyo po, ang mga emperors, pag kayong mga Kristiyano na nakatusok ha, tapos pinapasiklaban nila ng apoy, nilalagyan ng gas at pinapasilaban ng apoy, sabay-sabay silang nagpupuri sa Panginoon, natotorture ang mga Roman soldiers, ang mga emperors, tinatakpan nila ang kanilang tenga. We cannot understand why they are singing. The devil is tortured. Kaya, pagka hindi kayo nagpupuri, tuwang-tuwa ang dyablo sa inyo. Kayo ang sinisilensya. Kayo ang silence. Siya ang namamayagpag sa buhay niyo. Last verse na lang po. 2 Kings 4. It releases the anointing of God. 3:14-19. Let's go. And Elisha said, si Elisha po ito, okay, yung lingkod ng Panginoon. As the Lord of hosts lives, before whom I stand, surely alam niyo po ang background po nito, si Haring Jehoshaphat ng Judah is a good king. Ngayon, itong hari ng Israel, who is a bad king, ay nakipag-partner sa kanya to war against another king. Ngayon, itong si Jehoshaphat ay nakipag-partner. So, sabi ni, makipaglaban na tayo, sabi nung hari ng Israel. Sabi naman ni Jehoshaphat, huwag muna. Tanungin muna natin si Elisha, yung prophet ng Panginoon, kung itutuloy natin tong gyera na to.
Amen. So, tinawag nila si Elisha. Itong hari ng Israel, galit kay Elisha. Pero itong hari, si Jehoshaphat, gusto niya makapakinig kay Lord. Okay? And Elisha said, "As the Lord of hosts lives before whom I stand, surely were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not look at you nor see you." Dumating si Elisha, sabi niya kay hari ng Israel, kung hindi lang dahil kay haring Jehoshaphat na mabuting hari, hindi ako sisipot dito. So, pagka kayo ay nakipagbarkada sa makadiyos na mga tao, ganansya kayo. Kaya huwag kayong makikipagkaibigan sa mga mga young pro. Okay, next. Next. But now, bring me a musician. Wow, bring me a minstrel. Then it happened when the musician played that the hand of the Lord came upon him. And he said, "Thus saith the Lord, make this valley full of ditches." Pagka walang anointing, at kailangan natin ng anointing dumating, kailangan nating magpuri at sumamba. Amen? Kaya meron tayong praise and worship na pagka inihahanda natin na dumating ang presence ng Panginoon. Amen ba? Alam nyo, ang anointing, sabi sa Isaiah 10:27, it is a yoke breaker. Kung ano yung mga pamatok natin, yung mga kabigatan sa buhay natin, yan ay winawasak ng anointing ni Lord. Kung ang kabigatan natin ay kawalan ng pera, problema sa relasyon, problema sa hindi magandang relasyon, nakipag-yoke tayo na hindi dapat, problema sa lahat ng bagay, ang anointing ng Panginoon ang magwawasak dyan at magbibigay sa atin ng kapahingahan. Amen. Tanong ko sa inyo, brothers and sisters, na-excite ba kayo na magpuri sa Diyos? Na-excite ba kayo na sumamba? Alam niyo, napakaraming benefit. Pero, inilagay sa atin ng dyablo yung stronghold sa ating kaisipan na ang pagpupuri ay optional at dispensable. From now on, all of the Remites, praise and worship is a necessity. Amen. At ito ay araw-araw nating gagawin. Araw-araw nating idideklara ang kabutihan, kapangyarihan, katapatan, pag-ibig at habag ng Diyos sa atin, anuman ang sitwasyon natin sa ating buhay. Amen. Tayo po ay tumayo. Come on. You just praise and worship the Lord by yourself in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Father, we praise you, we honor you, we glorify your name. Salamat po, O God, sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga, napakayaman ng iyong katuruan patungkol sa kahalagahan ng pagsamba. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami, salamat sa biyaya mo na aming maisabuhay, Panginoon, magawa ito sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Hallelujah. Let's just worship the Lord. Just one song. Let's just worship the Lord. Come on, let us just. Blessed are those who thirst and hunger after righteousness. They shall be filled. If you are rushing today, you are free to go. But if you want to stay more in the presence of God, you can stay. Amen. Let us just worship Him and praise Him and bless His name. Oh, we bless your name. You are such a good God, full of wonder, full of grace, full of glory. Hallelujah. Thank you that you have accepted us in your family, that we are your Oh, we long for you, Lord. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito
up our hands to the Lord. Let's sing it from our heart. Hallelujah. Hallelujah.